Hindi pwede na walang managot. Naku po. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot Ayan na, may pa-blind item. sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Tama, Presidente. tama. Naku, heto nga ho mga ka-update ha. Mukhang malinaw na nga ho itong inire-recruit ni BP Sara. Ayan, pinost na ho ni Dr. Richard and Eric Mata. Ayan, kasi mga ka-update, di ba, marami na hong nagtatanong sa ating mga kababayan kung sino nga ba itong pinapa-blind item ni BP Sara ang kanyang tatakbo bilang Vice Presidente sa 2028 election. Lalo na mga ka-update, marami nagtatanong kung si Sen Aimee ba ito. Marami ho kasi, pati nga itong sila, alam nyo na, mga sila Lenny, mga ka-update, nakikita naman ho natin, sila ba Aquino mukhang pumapanig dito kay BP Sara. Pero mga ka-update, nag-post itong si Dr. Richard na ayan, basahin ho natin. Possible tandem daw ni BP, RM daw ang initial. Sino kaya ito? Kaya mga ka-update, sino ho ba sa tingin nyo yan? Sino nga ho ba ang totoong attorney, lawyer, yung may utak mga ka-update na tatakbo bilang Vice Presidente ni BP Sara? Yan ho yung malaking katanungan. Sino ba yung may RM dyan sa Senado o dyan sa Kongreso? Hindi ho natin alam o magmamaang-maangan na lang ho tayo. Sige, unahin na ho natin. Ito ho ba si Robin Madilla? O si Risa Montivirus? Tingin nyo ho ba mga kabdit? O Ramon Mulpo? Sino ho kaya yan mga kabdit? O yung nag-iisang naging blue ribbon chair na walang hong sinanto, wala hong inurungan mga kabdit at binangga ho lahat siyang malalaking sindikato sa gobyerno. Sino nga ho ba yan mga kabdit? Ang nag-iisang Rodante Marcoleta. Kaya mga ka-update, itong magiging tandem ni Sen Dante Marcoleta at ni BP Sara sa 2028 presidential election, magkakaalaman na nga ho talaga dahil hindi ho papayag itong si BP Sara na manaiglang yung korupsyon sa ating bansa. Lalo't lalo na mga ka-update, hindi ho natin pwedeng kalimutan yung nangyari sa mga ating kapatid dyan sa Cebu na kung saan mga kabdit, 70 to 80 katao yung nasawi dahil dyan sa flood control sa Bagyo. Yung pinangako ng ngagba natin na presidente mga kabdit, kasawian ho ng ating mga kababayan. Kaya ito hong paghihiganti, hindi ho para sa kanilang pamilyang Duterte, kundi ho para sa milyong-milyong Pilipinong naghihirap sa matinding korupsyon netong gobyerno. Kaya mga kabit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, sa share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo dito kay BP Sara kung saan eto nga hong BP niya sa presidential election, panigurado at panigurado, hindi na ho sasantuhin o wala na mga kabit. Wala na ho tayong hihilingin pa pag oras na manalo at hindi ho sila nadaya ng COMELEC. Sino ho ba yung COMELEC mga ka-update? Walang iba, yung mandaraya nga ho yan, di ba? Noong last election, marami hong issue lumabas, yung mga machine nilang di umanon nandurugas. Sila Benny Boy Dila na disqualify. Yung Duterte Cute, mga ka-update, disqualify. Yung si Benny Boy Dila, mga ka-update, yung disqualify dyan yung kalaban niya. Pero tignan nyo, dahil nga itong si Benny Boy Dila, may pagkaalam nyo na pumapanig sa administrasyon, nakuha ho nilang ipanalo. O yung Duterte Youth, kasi may pangalan Duterte, mga ka-update, talagang gagawin ho nila ng paraan para hindi ho nila ipanalo yan. Pero pasok ho yan, panalo yung Duterte Youth. Pero dahil nga may Duterte, di ba? Kaya makikita ho natin yung panggigipit ng administrasyon sa mga Duterte, sa milyong-milyong Pilipino, mga ka-update. Heto na ho yung muling pagbangon ng ating bansa. Paluklukin ho ulit ang isang Duterte kasi noong kapanahunan ng ating FPRRD mga kabdit, hindi ho siya dinawit sa korupsyon. Saan ho siya dinadawit? Linawin lang ho natin mga kabdit, dinadawit lamang ho si FPRRD sa AJK, yung extrajudicial killing, kung saan pinatahimik niya lamang ho yung ating bansa. Yung mga, alam niyo na yung gumagamit ng mga white powder, medyo natakot ho sa kanya, di ba? Yung paglagan na siya bunuon mga kabdit na minimize. O ngayon, sa panahon ng Marcos administration, wala daw ho namamatay na mga adjik. Paano mamamatay? Sinasanto nga ho nila. Di ba yan si Dr. Plaby, isa pa ho yan, aminadong gumagamit ng white powder yan. Pero tignan nyo, sila ho yung nagbibida-bida ngayon. Sila ho yung nagpapakita sa media na gawing Santo Papa. Ayan si Kian, yung runner, dyan saan? Sa Caloocan. O tignan nyo yung mga bida ngayon, yung mga gumagamit ng white powder. Pero yung sa 44 mga kabdit, tanong ko lang ho sa inyo mga kabdit, diretsahan lang ho tayo. Meron ho ba silang ginawang museo para sa mga yan?
Meron ho ba mga ka-update? Wala ho. O tignan nyo ngayon yung nagtatandem, loyalista at mga kakampuke. Bakit ho? Kasi nga mga ka-update, kain suka ho yung mga yan. Wala ho silang pakialam sa korupsyon ng administrasyon. Basta tuturukan, tutuldukan, pipilayin lamang ho nila yung mga Duterte at yung mga kampo ng Duterte. Yan ho yung malaking katotohanan. Kaya aminado na nga ito si Risa Hontiveros na malakas na kandidato si BP Sara. Sino daw yung itatapat nila dyan? Si Lenny. Diba? Nagsuot pa ng pink na medyas itong si Ngagba. Nagbigay pa ng 500 million dyan sa Naga. Para saan mga ka-update? Hindi ho yan para sa mga kababayan ni Lenny, kundi para sa museo ng asawa ni Lenny Robredo. Anong ibig sabihin yan? Nililigawan niya ho si Lenny Robredo para ikampanya niya sa 2028 presidential election kasi nga wala hong kalaban si BP Sara. Kahit na ho sinong itapat nila mga ka-update, wala hong kalaban si BP Sara. Automatic, panalo. Lalo na nagtatandem sila ni Rodante Marcoleta o sino pa hong babangga sa kanila. Wala na ho. Wala na ho mga ka-update. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo dito. Pakinggan na ho natin ito mga banat ni BP Sara. So siguro naman, VP, alam mo naman yung mga, kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga si President Duterte pero hindi ako natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako Diyan pa lamang kung sa sinasabi ni BP Sara mga kabdin, medyo nakakakilabot daw na mantagin po niya, wala ho siyang kinatatakutan, pati nga daw si FPRRD. Kasi mga kabdin, kung hindi ho natin natatandaan o hindi nyo ho nalaman, narinig kay FPRRD noong kapanahunan pa ho niya, sinabi na ho niya mga kabdin na si tamang BP Sara lang o si Sara Duterte lamang ho ang naging alpa sa kanilang pamilya. Nakita niya ho ni FPRRD yung kung paano yung leadership niya, ganun na ganun din ho si BP Sara. Kaya mga kabdito itong magiging presidente ng Pilipinas ngayong 2028, talaga naman ho mga kabdito. Makikita na naman ho natin ang ating former president Rodrigo Duterte sa kanyang pamamalakad. Kaya mga kabdito, patuloy lang ho nating suportahan itong si BP Sara. Dahil mga kabdito, sawang-sawa na pagod na ho tayong mga Pilipino OFW sa matinding korupsyon ng administrasyon ngayon, di ba? madaling mapasunod. Hindi mo ako madala sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad ng Davao City na disiplinado, involved yung mga tao sa governance? Yung pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata na magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita niyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung naibigay na kumbaga quick assessment sa akin. So
papayag. Ngayon issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, Tama ho yan mga kabdit. Dapat magkaroon ng isang kamay na bakal. Katulad nga ni PRRD. Tignan nyo nung pamumuno niya. Wala ho makapagnakaw dahil mismong si Atty. Rowena Guanzon, kahit nakakamping po yan mga kabdit, diniretsa niya ho yung interview sa kanya na mumurahin sila ni Duterte oras na may magnakaw. 'Di ba? Mumurahin ho sila dyan. Kaya nakita nyo noong meron pang blue ribbon mga kabdit, nung tinatanong yung mga diskaya na pinipilat nito mga kakampuke na kung magkaano yung nakikickback nila noong 2016 to 2022, yung pinipilit ho nila yung sa pamumuno ng mga Duterte. Sinasabi na dinediretsa na sila ng mga diskaya ni Carly na wala nga ho silang issue dyan sa gobyerno. Wala ho silang kinukulimbat noong panahon ng 2016 to 2022. Kailan daw ho sila nagsimula? Noong 2023 na, noong pagpasok na ng administrasyon ni Marcos Jr. Doon ho napahiya si Hontiveros. Tignan nyo, kamay na bakal ho yung kailangan na ng isang presidente. Pag weak leader ka, hindi ka pwedeng mamuno. Tsaka dapat mga kabdita, kung bago ka tumakbo bilang presidente, at least nagtapos ka man lang ng law. May alam ka talaga sa batas. Tingnan nyo yung mga Duterte, yan mga loho yan. Nagtapos pong abogado si PRRD mga kabdita. Nagtapos ho yan. Board passer pa ho yan. Ganyan din ho si BP Sara, kaya qualified ho sila mamuno. Diba? Itong si Marcos Jr., yung diploma nga ho niya, diba sinabi, dinaya pa. Tinanong pa sa Amerika, wala naman daw ho pala siya doon. Diba? pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangmurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. O yan, tulad ho ng sinabi ni BP Sara, oras na may makita ka ng kamalian kung ginagago-gago yung budget ng ating bansa, gumawa ka ng aksyon, hindi yung katulad ho ng ginagawa ni Marcos Jr. na nakikita niya ng tinatarantado yung mga budget, wala pa ho siyang ginagawa. Bakit nga siya walang ginagawa mga kapatid? Isa lang ho yung dahilan dyan. Sila rin ho kasi yung nagpapatakbo o gumagawa ng kabalbalan, nagnanakaw ng bubulsa ng kaban ng bayan. Tignan nyo, wala hong kamay na bakal. Ni mastermind nga sa flood control, wala hong mahuli-huli. Sinong pinag-initan nila? Ayan o, yung mga nasa minority, pati sila SP Chis, mga former SP Chis Escudero, dinadawit din nila. Sila Jingoy Estrada, sila Bong Revilla. Pero yung mga totoong tinuro ng mga diskaya, tinuro ni Kong Saldico, nasaan na? Si Martin Romualdez, nakita nyo ba nakakulong mga ka-update? Tanong ko lang. Nag-resign ngayon bilang speaker dahil sa kahihiyan niya, di ba? Yung nadawit siya sa flood control. Pero tingnan nyo, nasaan? Wala ho. Walang kamay na bakal, di ba? Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na noong mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan,
Hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So, hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Tama. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo eh. So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. And yung sa sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan, ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints, 'di ba? Araw-araw nila tinetreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Ma'am, nung aming pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba, Banat? May bagay na maging VP, si VP. May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero, VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero, hinding-hindi mag-give up.
Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan niyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Naging bala ko doon Mukhang may clue tayo May clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo ko, naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente. Kasi marami ng revelations kay Pastor na maraming beses actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kesa kay PRRD. So again, VP, salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon and it's a great honor and opportunity na alam namin hindi kayo nagpapa-interview pero Ayun nga mga update, kung meron kayo naging komento reaction sa mga naging pahayag expose ni BP Sara, sa comment section na lang natin ituloy. Kaya mga update, dito na natin tatapusin ang ating reaction video.